Ano ba yung ginagawa mo dyan? Anong oras na? Ba't di ka pa natutulog? Ni Rika sa live-in partner niyang si Ethan. Nakaupo kasi ito sa may lamesa. Binuksan ni Rika ang ilaw at pagbukas niya, tumambad sa harap niya ang tumpok-tumpok na bariya na nakapatag sa lamesa. Ano ba yan? Saan yan galing? Ipon ko ito, mahal. Galing ito sa tinatabi kong pera mula sa pagko-construction. Aanhin mo naman yan. Magpapatayo ako ng maliit na negosyo para kahit papaano may iba pa tayong mapagkunan. Gusto ko kasi magpatayo ng sarili nating bahay sa probinsya. Mas maganda kasi kung may sarili tayong bahay, yung matatawag nating sariling atin. Mahirap kasi yung ganito, nangungupahan tayo. Hindi tayo nakakaipon na maayos. Ngumisi si Rika. Naupo siya sa harap ni Ethan habang nakakross ang magkabilang braso. Magpapatayo ka ng negosyo? Magkano na ba yan naipon mo? Baka nga hindi pa sapat yan para makabili ka ng paninda mo. Mahal, di pa naman ako tapos mag-ipon. Kapag nakuha ko na yung sahod ko, magsisimula na ako mamili. Nagpaalam na rin ako kay Aling Maming kung maaari ako magtinda sa tapat ng tindahan niya. Pumayag naman siya. Well, good luck sa mga plano mo. Sabihan mo na lang ako kapag natupad na yung mga pangarap mo, ha? Masyado kasing mataas eh. Ba't ka naman ganyan magsalita? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala na matutupad ko yung mga plano ko para sa atin? Hindi naman sa walang tiwala. Ang sa akin lang napakataas ng pangarap mo. Hindi nga tayo kayang buhayin ng kakarampot na ipon mo. Kaya tsaka ka na magyabang kapag may napatunayan ka na. Matapos sabihin ni Rika yon, tumalikod na siya at nagtungo sa banyo. Habang si Ethan naman, napabuntong hininga na lamang. Balang araw, matutupad ko rin mga plano ko para sa atin. At kapag nangyari yon, tiyak na magiging proud ka na sa akin. Tumayo na si Ethan. Nilikom niya ang perang kanina'y binibilang. Inilagay niya ito sa kanyang taguan bago humiga. Kailangan niya na magpahinga dahil maaga pa siya bukas. Kinabukasan, maagang bumangon si Ethan para maghanda ng agahan nila ni Rika. Mula na magsama sila, siya na ang nagluluto para sa kanila. Maging sa gawaing bahay, siya rin ang gumagawa. Dahil hindi marunong ang babae. Good morning, mahal. Kain ka na. Nakapagluto na ako ng breakfast. Hindi umimik si Rika. Diretso itong umupo sa hapag, tsaka nagsimulang sumandok ng pagkain. Gusto mo bang magkape? Ipagtitimpla na kita. Hindi na, sa opisina na lang. Kakain lang ako ng konti pero aalis na rin ako. Malilate na ako sa trabaho. Tumango naman ang binata. Hinapunan niya ng tingin ng pagkain niluto niya. Napakarami pa naman ang kanyang inihanda. Di bale, babaunin ko na lang to at ititinda sa site para mapakinabangan ko pa. Matapos kumain agad ng tumayo si Rika. Kinuha lamang nito ang bag niya at nagpaalam na umalis. Ni hindi man lamang ito humalik kay Ethan. Dumiretso palabas na lamang ito. Nagkibit balikat na lamang ang binata. Dahil sa asal ni Rika. Tinapos na lamang niya ang kanyang pagkain bago mag-asikaso sa pagpasok. Makalipas ang ilang oras, abala na sa pagtatrabaho ang mga kasamahan ni Ethan habang siya'y katatapos ng itinda ang pagkain niluto niya noong umagahan. Bayad ko, pre. Dapat lagi kang magtinda ng ganito para hindi na kami bumili dyan sa karinderya sa tapat. Mahal naman kasi. Ngumiti si Ethan bago sumagot. Nako, hindi nga dapat ako magdadala. Itong si Rika kasi napakadami kong niluto pero konti lang yung kinain. Ewan ko ba, masarap naman ako magluto. Kayo na rin nagsabi.
Pero kahit anong effort ko parang wala lang sa kanya. Hindi naman siya dating ganun. Pare, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mataas ang tingin ni Rika sa sarili niya. Tignan mo nga di naman anak mayaman pero di marunong sa gawaing bahay. Ubod pa ng arte nun. Di ba nga pihikan pa yon? Ewan ko sa'yo. Ba't nagtsatsaga ka pa rin pagsilbihan yan? Baka nga hindi ka talaga mahal nun eh. Hindi ka lang iniiwan kasi napapakinabangan ka pa. Grabe ka naman, Estong. Ang sama mo kay Rika. Grabe ka makahusga ng tao. Sus, anong grabe makahusga? Hindi ba't schoolmate natin yan? Tumaas lang naman ang tingin niya sa sarili niya nung nakapagkuleyo siya. Tayo hanggang high school lang naman. Ewan ko ba kung ba't sa dinami-dami ng babae siya paniligawan mo. Malalim na napabuntong hininga si Ethan. Tinapunan niya ng tingin si Estong, ang matalik niyang kaibigan bago sumagot. Mabait naman si Rika. Nung minahal ko siya, sinabi ko sa sarili ko na kahit pang anong ugali na meron siya, mamahalin ko yun. Kaya okay lang kahit ang cold ng treatment niya sa akin. Ay nako, Ethan. Kahit kailan taka ka talaga. Baka nga niloloko ka na rin yan eh. Baka may ibang boyfriend yun kaya cold sa'yo. Hindi niya kayang gawin yun, no? Mahal niya ako. Umiling si Estong. Tinapik ang balikat ni Ethan bago naghanda sa pag-alis. Alam mo pare, obserbahan mo yung partner mo. Base kasi sa kwento mo na nakaraan. Nabanggit mong mailap na sa'yo si Rika. Na hindi na nga humahalik, di ba? Minsan magpaalam ka kay boss. Sundan mo siya. Baka mamaya may kalaguyo yun sa trabaho niya. Ikaw talaga, Estong. Puro kalokohan. Bumalik na nga lang tayo sa trabaho. Baka mapagalitan pa tayo dahil dyan sa pinagsasabi mo. Umiling si Ethan. Gaya ng lagi niyang ginagawa sa tuwing may naririnig siyang hindi maganda patungkol kay Rika. Hindi na lamang niya ito inintindi. Ganun naman siya palagi. Kapag may narinig siya, papasok lang yun sa isa niyang tenga at lalabas naman sa kabila. Kahit lutang ang kanyang isip, pinilit niya mag-focus sa trabaho at nang makauwi siya, naganda pa siyang muli na makakain ni Rika. Para pag-uwi nito, kakain na lamang ito. Pasado 7:00 na matapos magluto si Ethan ng hapunan. Nang tapunan niya ng tingin ng wall clock, napangiti siya. Sa isip niya, pauwi na si Rika. Tiyak na gutom yun dahil nag-chat itong malilate ng uwi dahil mag-e-extend sa trabaho. Malalim na napabuntong hininga ang binata. Matyaga niyang hinintay si Rika sa may pintuan hanggang sa lumipas na ang ilang oras ngunit wala pa rin ito. Nasa na kaya siya? Ano bang ginagawa nila sa trabaho at inabot siya ng ganitong oras? Tanong ni Ethan sa sarili. Sekretarya sa isang maliit na lending company si Rika. Ang oras ng uwi nito 6:00 ng gabi. Ngunit nitong mga nakaraang linggo napapadalas ang pag-uwi nito ng 10 oras. Pero ni minsan hindi yon pinagdududahan ni Ethan. Masyado niya kasi itong mahal. Wala sa isip niyang pag-isipan nito ng hindi maganda. Isa-isa nang niligpit ni Ethan ang pagkain sa mesa. Pinaglalagay niya na ito sa Tupperware upang madaling initin pagdating ng dalaga. At pagkatapos niyang mag-asikaso, nahiga na muna siya sa sofa upang doon pirming maghintay. Makalipas ang kalahating oras, Rika, nandito ka na pala. Napalingon si Ethan nang marinig ang pagbukas ng pinto. Hating gabi na, pero saka palang umuwi ang babae. Kanina pa ako naghihintay. Nagsabi kang gagabihin ka pero di mo naman sinabi na aabutin ka ng ganitong oras. Kinuha ni Rika ang sling bag niya, saka umupo sa sofa. Nag-text naman ako Nag-overtime kami. Ang daming reports na kailangan tapusin. Tinignan ko yung phone ko. Wala naman ako natanggap na text pagkatapos sa huling text mo sa akin. Napairap si Rika. Siguro wala kang signal. Huwag mo na nga akong i-interrogate, pagod ako. Tahimik na lamang na tumango si Ethan. Umayos siya na upo at nilingon si Rika.
Sige, gusto mo ipaganda kita ng pagkain? Nagluto ako kanina. Iinitin ko na lang. Hindi na, kumain na ako sa labas kasama yung mga office mates ko. Tumikim si Ethan. Kasama rin ba si Marco? Ha? Oo, bakit? Wala naman. Napansin ko lang kasi na madalas mo siyang nababanggit lately. Ano bang gusto mong palabasin, Ethan? Tumaas ang kilay ni Rika. Gusto mong palabasin na may iba ako? Na may something kami ni Marco? Di ko sinasabi yon. Nagtatanong lang ako. Wag ka nang magtanong kung wala ka namang gustong marinig na sagot mula sa akin. Kung siloso ka, wag mo kong idamay sa mga insecurities mo, pwede ba? Salamat ka pa nga nagsistay pa ako sa tabi mo eh. Hindi na nakasagot si Ethan. Yumuko siya at marahang huminga ng malalim. Pasensya ka na. Di ko na uulitan, nagtanong lang naman ako eh. Tumayo na si Rika at dumiretso na sa kwarto. Pero bago siya humakbang, muli niyang kinausap si Ethan. Next time, huwag mo na ako hintayin. Hindi mo na rin kailangan mag-aksaya ng panahon para lutuan ako kasi hindi ko naman trip kainin yung mga niluluto mo sa totoo lang. Sana maintindihan mo. Dahil sa mga binitawang salita ni Rika, hindi na malaya ng binata na tumulo na pala ang luha niya. Naging manhid na siya dahil sa sobrang pagmamahal kay Rika. Kinabukasan, maagang pumasok si Ethan sa construction site. Pilit niyang ibinabaon sa trabaho ang bigat ng loob. Pare, ayos ka lang? Tanong ni Estong habang inaabot ang bote ng tubig. Parang tuliro ka na naman ah. Lato, napuyat lang siguro. Wag nga ako, Ethan. Alam ko yan. May problema na naman sa bahay, no? Kilalang kilala mo talaga ako, no, Estong? Ani Ethan at napangiti ng pilit. Siyempre naman, kaibigan matalik kaya kita. Siri ka na naman, no? Ewan ko ba, pare? Ayoko maniwala sa mga sinasabi mo, pero ina, parang niloloko na yata ako ni Rika. Parang may iba na yata siyang kasama tuwing gabi. Kasi kagabi tinanong ko lang siya kung sino-sino yung mga kasama niya. Kasi kinakwento niya kumain sila sa labas, tapos siya pa yung nagalit sa akin. Baka nga may iba na. Pare, tandaan mo to. Pag nagsimulang mawala ng pakialam ang babae, may dahilan yun. O ako sa'yo, pag-isipan mo na mabuti ang mga sinasabi ko. Mahirap yan tanggapin pero huwag ka matakot harapin ang totoo. Natatakot ako malaman ng totoo pero hayaan mo. Aalamin ko kung ba't nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kahit mahirap kakayanin ko. Kung may iba na nga, kahit masakit tatanggapin ko. Dapat lang no, maawa ka sa sarili mo. Makikita mo. Kapag pinalaya mo yung babaeng yan, giginhawa ang buhay mo. Hindi na umimik pa si Ethan. Pagkatapos nila mag-usap, bumalik na din sila sa trabaho. Mabilis na lumipas ang mga araw. Habang abala si Ethan sa trabaho, si Rika naman bihira na umuwi ng maaga. Minsan 11:00 na ng gabi, minsan nga umaga na. Hindi niya nga ito nakakasama kaya nagpapaalam na lang siya sa trabaho upang kahit papaano makasama ito. Rika, gusto mong sabay tayo mag-lunch bukas? Tanong ni Ethan habang pinupunasan ng pinggan na katatapos lang niya hugasan. Bukas? Di pwede, may meeting kami. Linggo na bukas. Di ba rest day mo? Pinapapasok ako ng boss ko eh. Tsaka teka, ba't kina-question mo ako? Ano ba't tingin mo? Ayaw mo ba magtrabaho ako? Di naman sa ganon. Ethan, dati naman okay lang sa'yo kahit kailan ako pumasok, diba? Bakit ngayon parang big deal na sa'yo? Pinaghihinalaan mo ba ako? Si Estong na naman yung nagsusulsul sa'yo, no? Walang sulsul na nagaganap. Kaya wag mo siyang idamay dito sa usapan natin. Ay nako, Ethan. Ayoko ng ganito. Kung gusto mo magtagal pa tayo, tigilan mo na yung kakahinala mo. Diyan tayo masisira. Napayoko si Ethan. Pasensya na. Gusto lang naman kita makasama. Ethan, pwede ba? Huwag mo akong kontrolin. Hindi mo pa ako asawa, okay? Kinuha ni Rika ang bag niya at huminga ng malalim.
Para bang tinusok ng karayom ang dibdib ni Ethan sa narinig. Di ko naman sinasabing asawa kita. Ang akin lang, gusto ko lang naman makasama ka kahit sandali. E di maghintay ka hanggang sa may oras ako, di ba? Pagkasabi ni Rika nun, tumalikod na ito. Naiwan naman si Ethan na nakatingin sa pinto, habang pilit pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Kinabukasan, dahil sa sinabi ni Rika na may pasok siya, pumasok na lang din si Ethan sa trabaho. Pasado 12:30 na magsimulang kumain si Ethan. Tinapos kasi niya pag-aasikaso ng buhangin, bago pumwesto sa kainan. Nakakailang subo pa lang siya nang tumawag si Estong. Di kasi ito pumasok dahil masakit ang tiyan. Lo pare, kumusta? Okay na yung tiyan mo? Bungad ni Ethan matapos niyang sagutin ang tawag. Di pa okay pre, masakit pa rin. Nakakain yata ako ng bulok na pagkain kaya ganito. Teka, may ba ako? Si Rika ba nasa bahay niyo? Wala pumasok sa trabaho. Day off nga yun, kapag ganitong araw. Pero sabi, pinapapasok daw ng boss niya. Nag-away pa nga kami nung tinanong ko, bakit ba? Habang kausap si Estong, patuloy pa rin sa pagkain si Ethan. Wala siyang kaalam-alam na magsisimula ng gumuho ang kanyang mundo. Pare, huwag ka sana mabibigla sa sasabihin ko Kasi nakita ko si Rika. Akala ko nga namamalikmata lang ako Nakita mo? Saan? Sa mall. Di ba, alam mo naman na malapit yung bahay namin sa mall? Nagpunta ako ng butika para bumili ng gamot. Nakita ko siya. Nakahawak sa braso ng isang lalaki. Hindi ko nakita ng malinaw pero parang si Marco yun. Kasi naalala ko minsan ko nakita sa internet yung mukha ng lokong yun Nakita ko kasing mutual niya si Rika kaya napastok ako kaya yun. Nakita ko yung itsura niya. Napakunot ang noo ni Ethan sa narinig. Pansamantala niyang hininto ang pagkain tsaka mahigpit na hinawakan ang kanyang cellphone. Sigurado ka? Di man ako sigurado sa mukha pero sigurado ako sa kilos. Intimate pare, magkadikit. Hindi yung tipong office mate lang. Pare, hindi rin naman ako maaari magkamali. Alam ko si Rika yun. Natigilan si Ethan. Ilang segundo bago siya nakasagot. Baka may pinuntahan lang silang work-related. Work-related sa mall? Sa araw ng linggo, talaga lang Biglang natahimik si Ethan. Maging siya napaisip din. Pare, di ko sinabing maniwala ka agad. Pero kung ako sa'yo alamin mo, huwag mong hayaang lokohin ka ng harap-harapan. Hindi na nakasagot pa si Ethan. Sa isip niya gusto niyang maniwala na hindi magagawa ni Rika yon. Pero sa puso niya unti-unti na siyang kinakain ng pagdududa. Kinagabihan, piniling mag-OT sa trabaho ni Ethan upang kahit papano may pangdagdag siya sa kanyang inipon. Alam din naman niyang hindi uuwi ng maaga si Rika, kaya nagpakabisi na lang siya sa site. Pag-uwi ni Ethan, naglinis siya ng bahay. Nang mapaupo siya sa sofa, doon niya lang napagtanto na 9:00 na pala ng gabi. Sinubukan niyang tawagan ng phone ng kinakasama pero cannot be reached ito. Napaupo si Ethan sa sofa dahil sa pagod. Nakatulugan niya na ang pag-contact sa kanyang ka-live-in partner. Hawak pa nga niya ang cellphone nang makaidlip siya. Makalipas ng ilang oras, naalimpungatan si Ethan nang maramdaman ang pagbukas ng pintuan. Nang tapunan niya ng tingin ng orasan, 12:00 na pala. Mariing pinagmasdan ng lalaki ang kanyang ka-live-in. Nakita niya si Rika na nakaayos at malaki ang ngiti habang may kausap sa cellphone. Oo, nag-enjoy din ako. Salamat sa ride ha, ingat ka. Pagkababa ng tawag, nagulat ito nang makitang gising si Ethan at permito nakaupo sa sofa habang diretso ang tingin sa kanya. Kanina ka pa ba dyan? May bakas ng pagkataranta sa boses ni Rika. Tumango naman si Ethan. Oo, kanina pa. Mabilis na binalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Hanggang sa binasag ito ni Ethan makalipas ang ilang sandali.
Kasama mo si Marco? Siya ba nagatid sa'yo? Napahinto si Rika. At kung oo, ano naman sa'yo? Rika, naririnig mo ba yung sarili mo? Ano mo ba ako? Wala ba akong karapatan na alamin kung sino yung nakakasama mo? For all I know, Rika, live-in partner mo pa rin ako. Nakatira ka dito sa poder ko. Hindi ako simpleng lalaki lang sa buhay mo, ha? Pinapaalala ko lang. Hindi mo pinapaalam sa akin na nangyayari sa buhay mo. Hindi mo na kailangan malaman lahat ng ginagawa ko, Ethan. Ang OA mo. Rika, ano ba nangyayari sa atin? Di ko alam pinagsasabi mo. At parang lumalabo na itong relasyon natin. Ginagawa ko naman na lahat, ha? Pinagsisilbihan kita ayon sa gusto mo. Alam mo, dahil dyan sa paghihinala mo, dyan tayo lalabo. Kaya kung gusto mo manatili pa ako sa'yo, tigilan mo na itong kakaganyan mo. At sa gabing yon, unang beses naramdaman ni Ethan na unti-unti nang nababasag ang pangarap niyang sabay sana nilang aabutin. Sa kabilang dako, madaling araw na pero hindi makatulog si Ethan. Nakahiga siya sa sofa habang tulala sa kisame. Hindi niya mabilang kung ilang beses niyang narinig sa isip niya ang mga sinasabi ni Rika. Kung gusto mong manatili pa ako sa'yo, tigilan mo na ako sa kakaganyan mo. Paulit-ulit, parang sirang plaka. At bawat ulit, parang may karayom na tumutusok sa puso niya. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya to. Mahina niyang sambit habang pinipigilan ng luhang gustong kumawala sa mga mata. Kinabukasan, tahimik lang siya buong maghapon sa trabaho. Napansin niya ni Estong, pero hindi na rin siya nagsalita. Alam niyang malalim ang iniisip ng kaibigan. Habang papauwi siya, pinili niyang maglakad pauwi upang kahit papaano makapag-isip-isip. Payapa ang daan ng oras na yon. Bilang sa daliri ang sasakyan dumaraan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang mapadaan si Ethan sa tapat na isang luxurious hotel, ilang kilometro ang layo sa kanila, natanaw niya ang kinakasamang papasok doon. Nakaramdam ng pagkasuklam si Ethan dahil sa nakita. Nanliliit na naman siya sa kanyang sarili. Kinuyom niya ang kanyang kamao at tahasang tumawid. Nang makatawid, nakapasok na si Rika at ang kasama nito. Susunod sana si Ethan pero hinarang siya ng gwardya. Sandali lang, bossing. Mag-check-in po ba kayo? Tanong ng gwardya sa kanya habang hinaharangan siya. Hindi. Yung kinakasama ko pumasok sa loob. Gusto ko lang siyang kausapin. Pakiusap di naman ako manggugulo. Gusto ko lang talaga siyang kausapin. Pinilit niyang maging kalmado. Halos magmakaawa na si Ethan sa gwardya, ngunit ayaw talaga siyang papasukin ito. Marahil dahil sa suot niya kaya wala siyang choice. Sumigaw-sigaw siya hanggang sa makuha niya ang atensyon ng mga taong nasa paligid, maging ang atensyon ni Rika. Rika, lumabas ka dyan, mag-usap tayo! Paulit-ulit na sigaw ni Ethan habang pilit kumakawala mula sa pagkakahawak ng gwardya. Dali-dali itong lumabas. Nanlalaki ang mga mata niya na makumpirmang si Ethan nga ang sumisigaw. Agad na lumapit si Rika sa natatayuan ni Ethan. Tumango ito sa gwardya at makalipas ng ilang sandali, binitawan na nito ang lalaki. Halika nga, mag-usap tayo. Ano bang ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Kinaladkad siya nito palayo sa entrance. Sa'yo ko dapat itanong yan, Rika. Anong ginagawa mo sa hotel na yan kasama si Marco na yon? Sinamahan ko lang siya. Sinungaling. Huwag mo na akong gawing tanga, Rika. Kitang-kita ko kung paano mahawakan ang kamay niya. Tanga ko lang na maniniwala pa ako sa'yo kung yun ang gusto mo. Rika, ilang taon kitang pinagsilbihan. Tinuring na prinsesa ni minsan hindi nga kita pinaghugas ng pinggan. Sa sobrang pag-aalaga ko sa'yo, kulang nila ipaglatag kita ng red carpet tapos ito lang ay gaganti mo sa akin? Lulukohin mo lang ako na para bang wala lang ako sa'yo? Ganun na ba talaga ako katanga sa paningin mo, ha? Gusto mo ba talaga malaman na totoo, Ethan? Sige. Sasabihin ko sa'yo ang gusto mong marinig. May relasyon nga kami ni Marco.
Ilang buwan na rin kami. Kung papipiliin mo naman ako kung sinong pipiliin ko, siya ang pipiliin ko. Dahil di hamak na mas may kinabukasan ako sa kanya. Ethan, mataas ang pinag-aralan ko eh. Hindi ka ang tipo ng lalaki na nakikita ko makakasama ko habang buhay. Alam mo ba? Kaya lang naman kita sinagot dahil masipag ka eh. Binibigay mo sa akin lahat pero hindi kasi yun ang kailangan ko. Assurance ang gusto ko. Ayokong tumanda na mahirap kaya sorry ka na lang, Ethan. Maghiwalay na tayo. Halos mawala ng ulirat si Ethan dahil sa masasakit na salitang binitawan ni Rika sa kanya. Tuloy-tuloy din ang pag-agos ng luha sa mga mata niya, pero pinilit niyang tumayo at magpakatatag para sa kanyang sarili. Pagod na ako magpanggap na mahal kita, kaya mula ngayon wala na tayo. Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo, Ethan. At alam nating pareho na hindi ako yon. Ngumiti si Rika, parang proud pa siyang nasaktan niya ng sobra si Ethan. Sana mahanap mo rin yung babaeng makukontento sa buhay na meron ka. Sorry pero hindi ako yon. Good luck na lang sa buhay mo. Matapos sabihin yon, tinapik pa ni Rika ang balikat ni Ethan na para bang wala silang pinagsamahan. Tinapon lamang nito lahat nang wala man lang panghihinayang at pagsisisi. Proud pa ito sa ginawa nito. Grabe mo niyora ka ng pagkatao ko, Rika. Wala kang puso. Tama si Esto. Tama lahat ng paratang niya sa'yo. Sana hindi ka karmahin sa mga ginawa mo sa akin. Sana hindi mo maranasang saktan ng lalaking pinili mo. Hayaan mo. Patutunayan ko sa'yo na hindi lang ako hanggang dito. May mararating ako at balang araw, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Diretsong umuwi si Ethan. Pagkarating niya, sinimulan niya imisin ang gamit ni Rika. Dahil siya naman na nagbabayad ng renta, marapat lamang na paalisin niya ito lalo na tiwalay sila. Mahal niya si Rika. Ngunit mabilis na palitan ng galit ang pagmamahal na nararamdaman niya dahil sa panlulokong ginawa nito. Kinabukasan, nagpunta ako dito. Hindi para makipagbalikan kundi para formal na magpaalam. At para kunin na rin ang mga gamit ko. Di mo na kailangan mag-impake. Naayos ko na lahat ng gamit mo. Kunin mo na lang sa kwarto at umalis ka na. Malamig na sambit ni Ethan. Noong araw na yon, hindi talaga siya pumasok. Gusto niya mismong makita ang pag-alis ni Rika sa apartment na tinutuluyan nila. Habang isa-isang inilalabas ni Rika ang mga gamit, maya't maya niyang tinitignan si Ethan. Inis na inis siya dahil mula sa pagiging maasikaso nito tila wala na itong pakaalam sa kanya. At nang matapos siya sa paglalabas ng kanyang gamit, nailabas ko na yung mga gamit ko. Nasa labas na rin si Marco. Mula ngayon sa kanya na ako titira. Tumalikod na siya matapos yung sabihin. Ngunit ang mapagtanto niyang hindi man lang siya inimik nito, hindi niya maiwasang questionin ito. Ano ba, Ethan? Paano mo nagagawa yan? Unti-unting tumunghay si Ethan at sa wakas nilingon din niya si Rika. Magkasalubong ang kilay niyang tinanong ito. Nagagawa ang alin? Anong pinagsasabi mo? Yan! Yung kinikilos mo! Paano mo nagagawang umarte na parang wala nangyari knowing na minahal mo ako buong buhay mo? Noon halos sambahin mo ako tapos ngayon para na ako estranghero kung itrato mo. Curious ka kung ba't ako cold sa'yo? Pinag-cross ni Ethan ang kanyang magkabilang braso bago magsalita. Kung ba't parang wala lang sa akin na lahat? Hindi ba't ganun din naman ang ginawa mo? Binaliwala mo ako? Tinrato mo ako na parang hindi ako nag-e-exist? Kaya dapat lang naiparamdam ko rin sa'yo yung pakiramdam na yun. Ngayon kung kinakain ka ng konsensya mo, kung meron ka man nun, hindi ko na problema yon. Ang yabang mo. Hanggang ganyan ka lang naman hanggang yabang lang. Matapos sabihin ni Rika yon, inikot niya magkabilang mata sa katinalikuran si Ethan. Nang makaalis si Rika, bumagsak ang kanyang balikat. Nagtungo siya sa loob ng bahay, sapu-sapu ang kanyang muka gamit ang palad. Dahil sa posisyon ni Ethan,
Hindi niya namalayan ang pagdating ng kaibigang si Estong. Pumasok lang kasi ito bigla nang makitang bukas ang pintuan. Uy pare, pinapapunta ako ni Foreman. Nagtaka kasi siya ba't hindi ka pumapasok? May sakit ka ba? Uy Ethan, ayos ka lang ba? Gago pre, ba't ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Ang hirap pala magpanggap na masaya ka kahit di naman totoo, no? Ang hirap magpanggap na matatag. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Estong. Wala pa rin siyang kaalam-alam sa pinagdadaanan ng kaibigan. Di kita maintindihan. Ano ba ibig mo sabihin? Anong pinupunto mo? Totoo ang hinala mo kay Rika pare. May lalaki nga siya sa trabaho. Kaya ganun niya ako kung itrato. At di ka rin nagkamali na si Marco yon. O diba, sabi ko sa'yo eh. Ilat siya pala na mukha nun, di nakatiwa-tiwala. Kaya anong plano mo ngayong wala na kayo ni Rika? May ipon ako kahit papano. Magtatayo ako ng negosyo, gaya ng plano ko. Pagkatapos, mahingibang bansa ako. Estong, ayoko na dito. Habang nandito ako patuloy ko lang mararamdaman yung pagtataksil ni Rika sa akin. Tumawag sa akin si nanay noong isang araw. Pinapauwi niya ako. Wala pa ako ganong ipon. Kung gusto mo mauna ka na sa probinsya, doon ka magtayo ng negosyo mo. Tiyak naman tutulungan ka ni nanay dahil parang anak na ang turing nun sa'yo. Hindi ba nakakahiya yun? Ba't ka naman mahihiya? Samantalang mas close pa nga kayo ni nanay kaysa sa amin eh. Ngumisi si Ethan. Napailing siya tsaka pinunasan ng namamasa niyang pisngi. Alam mo, Estong, malaki talaga ang utang na loob ko sa'yo eh. Palagi ka nandyan para sa akin. Palagi ka nakaalala, hindi mo ako iniiwan. Alam mo, balang araw, makakaganti din ako sa'yo. Hindi talaga ako makakalimot. Huwag mong alalahanin mga tinulong ko sa'yo. Ginawa ko yun dahil kapatid ang turing ko sa'yo. Kung gusto mong sukla ng kabaitan ko, abay okay lang naman. Ayos lang din kung hindi. Ikaw ang bahala, basta pare. Hindi ako magsasawa na tulungan ka. Salamat. Upang makuha ang kabuuang sweldo, pumasok pa ng ilang araw si Ethan sa construction at pagkatapos nun umuwi na siya ng probinsya. Dahil nga wala nang magulang, ang ina ni Estong ang tinuring niyang magulang. Malaki ang utang na loob niya sa mga ito, lalo na sa ina ni Estong na siyang sumuporta sa kanya sa pinansyal na aspeto. Makalipas ng 2 buwan, akalain mo nga naman iho. Napakalayo na narating ng negosyo mo. Parang dati natatakot kang magsimula. Tignan mo nga naman, napakarami mo ng customers. Ngumiti si Ethan habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Kung hindi po dahil sa tulong niyo, baka hindi ko rin po napalagay ito ng ganito sa maikling panahon. Kayo po kasi ang una naniwala na kaya kong paikutin tong maliit na karinderya na gusto kong itayo. Napangiti rin ng ginang habang pinagmamastan si Ethan. Pati na ang mga taong kumakain sa labas ng karinderya. Nako, anong tulong-tulong ang sinasabi mo dyan? Ginawa ko lang naman ang dapat. Pero ikaw iho, yung sipag mo ang puhunan mo. Kahit pagod ka, tuloy ka pa rin sa pagluluto. Wala ka talagang reklamo, ano? Kasi po gusto ko umangat sa buhay. Gusto kong patunayan kay Rika na hindi lang ako hanggang dito, na may mararating din ako. Kailangan ko magsumikap para hindi ako minamaliit. Hindi naman masamang mangarap. Ang mahalaga, hindi mo makalimutan kung saan ka galing. Tumango si Ethan ngunit bibigat ang kanyang ngiti. Di ko po makakalimutan yan, Nay. Sandaling natahimik ang dalawa habang abala ang mga tao sa paligid. May kumakain, may bumibili ng takeouts, at may mga batang naglalaro sa tapat ng karinderya. Ang amoy ng pritong tilapia at ginisang munggo kumalat sa hangin. Alam niyo po, Nay, may gusto po sana ako sabihin. Ano yun, iho? Ba't ganyan na mukha mo? Abay parang seryoso ah. Umupo si Ethan sa tapat niya sabay tingin sa mesa. Nagdesisyon po ako, mag-abroad na ako. Ha? Mag-a-abroad? Bakit naman, iho? Maayos na tong karinderya mo, ang dami mo ng suki. Alam ko po.
Pero hindi pa rin sapat yung kinikita ko dito eh. Gusto ko po masigurado yung future ko. Pangarap ko po kasi yun. Yung makapag-ibang bansa. Ang totoo po niya, nagsimula na ako mag-ayos na requirements. Una po, kumuha na ako ng NBI clearance at police clearance para sa application. Pumunta rin po ako sa POEA para magtanong ng tamang proseso. May agency na po ako nakilala sa Maynila na tumutulong sa pagpunta ko ng Qatar. Legal po sila at rehistrado. Nagpa-medical na rin ako last week tapos pina-authenticate ko na yung PSA ko at diploma ko sa DFA. Tahimik lamang ang ina ni Estong. Halatang nagugulat ito sa mga sinasabi ni Ethan, pero pilit pa rin pinakakalma ang sarili. Tinulungan ho ako ni Estong magpasa ng requirements online. Nagbayad na rin po ako ng processing fee. Sabi ng agency baka 2 buwan bago ma-finalize yung kontrata ko bilang maintenance worker sa isang construction firm sa Doha. Mag-iipon po ako doon at mag-aaral. Susubukan ko pampasukin ng larangan ng pagluluto. Baka sa susunod na buwan aalis na po ako. Hindi ko po alam kung gaano katagal ako doon pero gagawin ko to para sa kinabukasan ko. Paano itong karinderya mo? Isasara mo na lang? Sayang naman. Napakarami mo pa naman ding customer. Hindi ko po ito isasara. Iiwan ko na po ito sa inyo. Kayo na po ang magmamanage. Pwede niyo pong pauwiin si Estong pag-alis ko para may katulong kayo sa pag-aasikaso dito sa karinderya. Napabuntong hininga ang ginang bago dahan-dahang ngumiti. Bagaman bakas ang lungkot sa mga mata, ngumiti pa rin ito. Alam mo, iho, mahirap para sa akin na tanggapin yan. Kasi sanay akong makita ka dito araw-araw. Pero kung yan ang sa tingin mong tama at para sa ikabubuti mo, ang mahalaga, mag-ingat ka dun ha? At susuportahan kita. Salamat po, inay. Pangako hindi ko po kayo bibiguin. Umiling ang ginang sabay tawa ng bahagya. Aba, dapat lang. Pero bago ka umalis, maghahanda tayo ng salo-salo rito sa karinderya. Isi-celebrate natin agad ang tagumpay mo at yung bagong simula na haharapin mo. Sige po, inay. Pero sana, yung luto nyo pa rin ang handa. Wala nang tatalo sa adobo nyo eh. Naku, ikaw talaga. Kahit saan ka makarating, alam kong yan pa rin ang hahanapin mong lasa. Ngumiti lang si Ethan pero sa loob-loob niya, unti-unti niya nang naramdaman ng lungkot ng nalalapit na pag-alis. Makalipas ang 2 buwan, 1 linggo bago ang alis ni Ethan, abala na siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nasa loob siya ng maliit niyang kwarto, habang maingat na tinutupi ang ilang piraso ng damit na balak niyang dalhin. Katabi niya ang isang lumang maleta na medyo kupas na, pero kaya pa namang pakinabangan. Pare, yun lang ba talaga ang dadalhin mo? Abay baka kulangan ka ron sa Qatar. Tsaka mukhang wala kang panlamig dyan. Hindi mo ba balak magdala ng kahit jacket man lang? Sabi ng agency, mainit daw doon. Parang katulad din dito sa Pilipinas. Huwag na raw magdala ng mga kapal na damit. Paano pala tong picture mo? Ani Estong sabay abot ng isang lumang frame kung saan nakalagay ang larawan ni Ethan at Rika. Itapo mo na lang yan, pre. Wala na ako mapapala dyan. Sigurado ka? Tanong naman ni Estong na medyo nag-aalangan. Oh, matagal ko nang tinuldukan yung parte ng buhay ko na yon. Alam mo, kung ako sa'yo, bibili muna ako ng bagong sapatos. Bago umalis, tingnan mo tong gamit mo, halos butas na. Kamot ulong saad na Estong. Di ko naman kailangan ng bago eh. Basta komportable ako, okay na yun. Tsaka pag nakalipad na ako doon, baka sakali makabili na rin ako ng bago. Yan ang gusto ko sa'yo pare eh. Simple ka lang pero determinado. Kaya sigurado ako pag uwi mo, milyonaryo ka na. Napatawa rin si Ethan pero sa kabila ng tawa, ramdam pa rin niya ang kaba at lungkot. Kinabukasan, maagang nagtungo si Ethan sa karinderya. Doon na siya sumama sa ina ni Estong upang tulungan nitong mamili ng ihahanda para sa munting salo-salo. Inay, huwag naman kayo mag-abala ng marami. Konting pagkain lang po, ayos na yun.
Sambit ni Ethan habang binubuhat ang isang sako ng bigas. Naku, aba, hindi pwede. Padispedida para sa'yo. Hindi pwedeng tipirin dahil bihira ang swerteng makapag-ibang bansa. Kaya dapat i-celebrate yan. Baka po masyado tayong gumastos eh. Hay naku iho, huwag mo akong alalahanin. Ako ang bahala. Ang importante masaya tayong lahat bago ka umalis. Habang naglalakad sila papunta sa palengke, panay ang bati ng kapitbahay kay Ethan. Miski ibang tao na hindi niya naman gaanong kilala, pinabati siya. Oy Ethan, balita ko alis ka na raw ah. Good luck iho ah. Huwag mo kaming kalimutan pag yumaman ka. Saad ng mga ito sa kanya habang nagtatawanan pa. Salamat po. Punta po kayong karinderya mamaya, may padispedida po ako. Dumiretso na si Ethan at ang ginang pagkagaling nila sa palengke. Pagdating nila, abala na si Estong sa pag-aayos ng mesa at bangko sa tapat ng karinderya. May mga ilaw pa na isinabit sa paligid na parang piyesta. Aba, Estong, grabeng pag-aanda yan ah. Ba't may paganyan ka pa? Siyempre, special occasion to. Para sa friend ko. Yung best friend kong future millionaire. Paalis na. Natatawa na lamang si Ethan habang nagsisimula na ding mag-ayos ng mga pagkain. Sa may lamesa naroon ang ina ni Estong. Naghahanda na siyang magsimula magluto. Si Ethan ang tagapagluto sa karinderya. Pero personal na hiniling ng ginang na siya muna ang magluto para kay Ethan, na pinagbigyan naman ito. Pasado 4:00 ng hapon, nang magsimulang magdatingan ng mga bisita ni na Ethan. Ang karinderya mabilis na puno ng mga tao, dahil sa dami nilang kakilala. Ethan, anak, halika dito! Tawag ng ina ni Estong, habang inilalapag ang isang bandehado ng adobo. Tikman mo nga ito kung tama ang lasa. Lumapit siya at tinikman yun gamit ang kutsara. Inay, grabe. Wala talagang kupas yung luto nyo. Iyan ang gusto kong marinig. Natatawang sagot ng ginang. Maya-maya pa, tinapik ni Estong si Ethan. Pre, may gusto lang ako sabihin. Alam ko matagal na tayong magkaibigan at ilang beses mo na akong tinulungan. Pero gusto ko ipangako mo sa akin pag yumaman ka na dun, huwag mo akong kakalimutan ha. Loko ka talaga. Hindi ko magagawang kalimutan yung taong tumulong sa akin simulat sa pool, no? Promise yan. Good. Sabay abot ni Estong ng bote ng bira. Cheers muna bago ka maging milyonaryo. Nagkatinginan sila. Sabay nagkatawanan. Nagpatuloy ang selebrasyon hanggang gabi. Ngunit na unti-unting magsialisa ng mga tao. Naiwan si Ethan sa tapat ng karinderya hawak ang bira. Lumapit ang ina ni Estong at marahang tinapik ang balikat niya. Iho, gabi na. Tara na sa bahay. Matulog ka na at maaga ka pa bukas, diba? Kailangan mo pang pumunta ng Maynila para sa orientation mo. Opo, inay. Susunod na po ako. Ubusin ko lang po itong iniinom ko. Nang makaalis ang ina ni Estong, tumingala si Ethan. Napangiti siya na makita ang napakaraming bituin sa langit. Sa ilang minutong pagtitig niya sa mga bituin, sumagi sa isip niya ang dating kasintahan. Nakikita mo ba ang langit, Rika? Ang mga bituin ay parang responsibilidad. Hindi mo mabilang sa kamay kaya balang araw. Pagsisisihan mo hindi ka nagtiwala sa akin. Hindi lang ako hanggang dito lang. May pangarap din ako kaya salamat. Ikaw ang nagturo sa akin para mas magtiwala pa ako sa sarili kong kakayahan. Nakangiting tinungga ni Ethan ang natitirang laman sa bote ng beer na hawak. Pagkatapos tumayo na siya at isinarado ang karinderya bago umuwi. Maagang nag-asikaso si Ethan dahil kailangan niyang lumuwas para sa kanyang orientation na magaganap sa office ng kanyang agency na matatagpuan sa Maynila. Habang tinatapos niyang pag-aayos ng mga dokumento, ilang ulit niyang sinilip ang brown envelope na naglalaman ng requirements tulad ng passport, medical clearance, police clearance, at certificate of employment. Halos di siya makapaniwala. Siya mismo ang nag-asikaso ng lahat ng yon.
Matapos mag-asikaso, lumabas na siya ng bahay. Naupo muna siya habang naghihintay ng tricycle na maghahatid sa kanya sa terminal. Nakatutok siya sa kanyang cellphone nang biglang lumapit ang ina ni Estong at inabot ang isang maliit na supot. Ethan, kunin mo ito at baunin. May baon kang tinapay at tubig dyan. Baka magutom ka sa biyahe. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Alam kong kayang-kaya mo yan. Salamat po, Inay. Hindi ko makakalimutan lahat ng kabutihan ninyo at lahat na naitulong niyo sa akin. Basta tandaan mo kahit saan ka pa makarating, may bahay kang uuwian dito. Nandito lang kami lagi para sa'yo. Opo. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang tricycle na sasakyan niya. Bago siya sumakay, kinuha niya ang kamay ng ina ni Estong at nagmano dito. Tatawag na lang po kapag naroon na ako. Paalam po. Habang papalayo ang tricycle, patuloy sa pagkaway si Ethan sa matanda, hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Malalim siyang nagbuntong hininga, tsaka sumandal sa tablang sandalan. Matapos ligtas na makarating sa bus station, sumakay agad si Ethan. Maswerte pa siyang naabutan niya ang bus pa Maynila na ilang minuto na lang aalis na. At nang umalis na ang bus, sumandal si Ethan at binaling ang tingin sa bintana. Habang pinagmamasdan niya mga taniman na nadaraanan ng sasakyan, ramdam niya ang kakaibang pananabik at nerbiyos na kanina pa kumakabog sa kanyang dibdib. Ilang oras ang biyahe bago siya tuluyang makarating sa opisina ng agency. Isang mataas at modernong gusali ang sumalubong sa kanya. Ito na yun, Ethan. Dito na magsisimula ang lahat. Nang magtungo si Ethan sa opisina ng agency, diniscuss lamang sa kanila ang dapat at hindi niya dapat gawin. Mabilis lang naman ang orientation. Mahigit 1 oras lamang ito, kaya pagkatapos nagpa siya nang umuwi si Ethan, ngunit bago pa siya makalayo, nakatanggap siya ng tawag na kailangan niyang bumalik kinabukasan, kaya pinili niya makituluyan sa mga taong kakilala. Gaya ng tinuran kay Ethan, muli siyang nagtungo sa opisina ng agency. Doon niya napag-alaman na napaaga ang flight niya. Kaya na matapos sa kanyang agenda, muli siyang umuwi ng probinsya upang magsimula ng mag-ayos ng gamit. Mukhang umaayon sa'yo, swerte pare. Kalahin mo nga naman, basta paaga pa ang biyahe mo. Kaya nga Estong ewan ko ba? Parang kailan nagbabalak ako mag-abroad, tas ngayon tignan mo, nandito na ako. Ibig sabihin, pinagpapala ka. Basta wag mo kaming kalilimutan ni Inay, palagi ka pa rin tatawag sa amin. Palagi mo akong pasahan ng litrato mo doon, para kahit papaano makita ko rin kung gaano kaganda ang Doha. Walang problema. O paano, tara na? Sakto pare, nasa labas na yung sasakyan. Nakinuha ni Nani na mag-aatid sa airport. Kumuha pa si Inay ng sasakyan? Pwede naman ako mag-commute na lang. Di na, hassle pa yun . Umayos ng tindig si Estong, kinuha ang maleta ng kaibigan at binuhat ito patungo sa sasakyan. Tara na pare, diretso na tayo sa airport kasi sabi ni Nanay, hindi daw niya kaya makita kang paalis. Baka maiyak daw siya. Ngumisi si Ethan tsaka sumakay ng sasakyan. Makalipas ang ilang oras, ligtas na narating ni na Ethan ang airport. Matapos siyang ihatid ni Estong, umalis na din ito. Pagdating ni Ethan sa airport, mabilis niyang inayos ang kailangang gawin. Una, pumila siya sa check-in counter. Matapos ma-check ang bagahe at maibigay ang kanyang boarding pass, dumiretso siya sa security check. Doon inilagay niya ang backpack sa x-ray machine at dumaan ang scanner. Wala naman naging problema kaya agad siyang nakalabas. Pagdating niya sa waiting area, saglit siyang naupo at nag-message kay Estong para sabihing naka-check-in na siya. Di nagtagal, narinig niya ang announcement para sa kanyang flight. Tumayo siya at kinuha ang backpack at sumunod sa pila ng mga pasaherong handa nang sumakay. Pagpasok ng eroplano, hinanap niya ang upuan niya. Umupo siya ng may halong kaba at saya sa dibdib. Ilang sandali pa, nagsara ang pinto. Gumulong ang eroplano sa runway at unti-unting lumipad.
Habang tumataas ang eroplano, napapapikit si Ethan at tahimik na nagdasal na sana maging maayos ang simula ng bagong buhay niya. Lumipas sa mahabang oras ng biyahe. May mga panahon na nakakatulog siya at minsan nag-iisip ng malalim tungkol sa magiging buhay niya sa ibang bansa. Hanggang sa narinig niya ang boses ng piloto na nagsasabing malapit na silang lumapag. Pagbukas ng pinto, lumabas siya kasama ng ibang OFWs. Pagdating sa arrival area, agad siyang sinalubong ng mainit at tuyong hangin na siyang saksing patunay na nasa ibang bansa na siya. Dumiretso siya sa immigration, nagpa-stamp at kinuha ang bagahe. Paglabas niya, nakita niya ang staff ng agency na naghihintay sa kanila. Lumapit siya at nagpakilala. Mula roon, naramdaman ni Ethan ang pinaghalong bigat at saya ng bagong simula. Malayo sa Pilipinas, malayo sa mga nakasanayan, pero mas malapit ngayon sa kinabukasan na matagal niyang pinapangarap. Makalipas ang maraming buwan, unti-unting nasanay si Ethan sa buhay sa Doha. Araw-araw siyang gumigising ng madaling araw para pumasok sa construction site. Mabigat ang trabaho. Maghapon siya nagbubuhat, nag-aayos ng sirang linya at minsan nagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw na talaga namang nakakasunog ng balat. Pero kahit pagod, hindi siya nagreklamo. Lagi niya iniisip sa bawat patak ng pawis, dagdag sa pangarap niyang matagal nang nakatago. Sa accommodation natutunan niya mamuhay ng praktikal. Minsan, tinapay at kape lang ang almusal niya, sapat na yun para sa kanya. Kapag araw ng sahod, doon lang siya nakakakain ng maayos. Halos kalahati ng sweldo niya iniipon niya at ang natitira pinadadala niya sa Pilipinas para makatulong kay Estong at sa ina nito sa pagpapalakad at pagpapalago ng karinderya. Kasabay ng pagtatrabaho niya ay ang pag-aaral niya sa pagluluto. Passion niya yon at kahit lumipas sa mahabang panahon hindi niya pa rin ito binitawan. Tuwing gabi, pagka-uwi galing sa trabaho kahit pagod, nanonood pa siya ng online tutorial tungkol sa pagluluto. Natuto siya mag-bake ng tinapay gamit ang oven ng accommodation. Minsan pa nga, pinatitikim niya sa mga kasama niya ang kanyang ginawa. Makalipas ang 1 taon. Congratulations, kabayan! Masayang bati ng katrabaho ni Ethan, na kapwa Pinoy rin. Na-promote kasi siya bilang team leader ng maintenance crew kung saan kasalukuyang nagtatrabaho. Maraming salamat, kabayan. Sobrang tagal ko hinintay ito. Sa wakas, madaragdagan na rin ang ipon ko. Magandang balita yan, ha? Pagigihan mo pa para mas mapataas yung posisyon mo. Congratulations ulit. Tumayo na ang katrabaho ni Ethan at tinapik pa nito ang balikat niya. Makalipas ang ilang oras sa trabaho, dumiretso si Ethan sa klinik ng construction site para magpa-check ng maliit na hiwa sa kanyang daliri. Pagpasok niya, napahinto siya na makita ang bagong muka sa loob ng klinik. Maamo ang muka. Mahaba ang pilik mata at halatang hindi sanay sa alikabok at ingay ng site. Nang maramdaman niyang papasok siya, agad ito napatingin sa paligid. Magandang araw po, ano pong kailangan nila? Napangiti si Ethan nang marinig na nagtagalog ang babae. Uy, Pilipino ka rin pala. Oh, ano sadya mo dito? Nabangga ko yung kamay ko sa bakal. Agad na nilahad ni Ethan ang daliri niya na may maliit na hiwa. Lumapit ang nurse at maingat na hinawakan ang kamay ni Ethan. Ako si Hannah, bagong nurse ako dito, kaka-assign ko lang ngayong linggo. Saan ka sa Pinas? Taga Cebu ako, first time ko rin dito sa Doha, kaya medyo naninibago pa. Kaya pala parang di ka sanay sa ingay dito. Actually, oo pero kakayanin naman. Trabaho is trabaho. Teka, okay ka lang ba dito? Okay naman. Kaya. Wala naman choice kailangan ng pera. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ethan. Ako naman si Hannah. Ay, teka, naipakilala ko na nga pala yung sarili ko. Ang ganda naman ng pangalan mo.
Salamat ha. Sabay hampas ito ng mahina sa balikat ni Ethan ay kinagulat nito. Sorry, nabigla lang ako. Okay lang yan. Nang tumayo si Ethan, muling nagsalita si Hana. Ulitin ko lang, ano nga ulit pangalan mo? Sorry, nawala sa isip ko eh. Ethan, ako ang head ng maintenance crew dito sa site. Wow, nice to meet you, Ethan. Iniabot ni Hana ang kamay sa lalaki. Nakangiti namang tinanggap ito ni Ethan. Nice to meet you rin. Mula ng araw na yon, naging mas malapit si Ethan kay Hana. Madalas silang kumain ng sabay. Kapag nagkakasabay din silang umuwi, hinahatid na ito ni Ethan sa tinutuluyan nito. Makalipas ang ilang araw, linggo at buwan, naging bahagi na ng araw-araw ni Ethan ang pagsama kay Hana. Kahit gaano pa siya kabisi sa trabaho sa site, hindi niya hinahayaan na mawala ng oras sa dalaga. Hanggang isang araw. Kabayan, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi mapakali ah. May problema ka ba? Tanong ng isa sa mga katrabaho ni Ethan. Kanina pa kasi ito pabalik-balik at hindi mapakalis sa pwesto. Wala naman kabayan. Di ko lang mapigilan eh. Di kasi pumasok si Nursana ngayon. Ni minsan kasi hindi pa yun umabsent, diba? Nagtataka lang ako kung ba't wala pa siya. Ngumiti ang katrabaho ni Ethan na animoy nakakatawa ang sinabi niya. Magkasalubong tuloy ang magkabilang kilay niyang tinanong ito. Ano naman ang tinatawa-tawa mo dyan? Wala naman. Ikaw kasi. Ayaw mo pang aminin may gusto ko kay Nursana. Halatang halata naman. Alam mo ko ako sa'yo, diskartehan mo na yan. Di ka na bata para maghintay ng tamang panahon, no? Sandaling natahimik si Ethan. Naupo siya sa tabi ng kanyang katrabaho. Bago sumagot. Alam mo kabayan, sa totoo lang. Hindi sumagi sa isip ko naligawan si Nursana. Basta ang alam ko, masaya ako kapag kasama ko siya. Alam mo yun? Yung pagtrato niya sa akin, ibang-iba sa trato ng dating live-in partner ko eh. Kabayan, sa tingin mo, kapag niligawan ko siya, papayag kaya siya? Ang unang tanong dyan, Ethan, single ba siya? Kasi kung wala naman siyang syota, edi sunggaban mo na. Ang maganda dyan, alamin mo muna. Sa ganda ni Nursana, baka may boyfriend o asawa na yan sa Pinas, o kung saan man. Lumunok si Ethan at binasa ang ibabang labi bago sumagot. Actually, napag-usapan na namin yan. Wala siya sa lahat ng yan kasi kagagaling niya lang sa breakup. Nakipag-iwalay daw sa kanya yung ex niya nung nalaban na mag-a-abroad siya. O yun naman pala, diligawan mo na. Wala naman pala magagalit. Dahil sa payo ng kanyang katrabaho, napaisip din si Ethan. Matagal na panahon din bago tuluyang naghilom ang sugat na dinulot na nakaraan niya. Kaya nang dumating ang bagong pag-ibig, hindi niya ito napaghandaan. Matapos mag-isip-isip, tumayo si Ethan. Nagpaalam siya sa kanyang employer na aalis muna sandali at pinayagan naman siya nito. Bago magtungo sa apartment kung saan nakatira si Hana, dumaan muna siya sa flower shop. Hindi niya alam ang paboritong bulaklak nito kaya pinili niya ang pinakamagandang bulaklak doon. Pagkabigay ni Ethan ng bayad, agad siyang sumakay ng taxi. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya habang papalapit siya sa apartment building kung saan nakatira ang babae. Pagdating niya sa tapat ng pinto, kumatok siya ng marahan. Hana? Nandyan ka ba? Si Ethan to. Walang sumagot kaya muli siyang kumatok. Hana! Nandyan ka ba? Si Ethan to. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya makarinig ng marahang pagkaluskos mula sa loob. Nang bumukas ang pinto, bumungad si Hana na nakasuot ng makapal na jacket. Maputla ang labi nito at tila kababangon lang. Ethan, anong ginagawa mo dito? O yan ang nangyari sa'yo? Bakit ang putla mo tsaka ba't hindi ka pumasok? Pasensya na. Nagkalagnat kasi ako kagabi. Kala ko kaya ko pang bumangon pero sumakit yung ulo ko kaya hindi ako nakapasok. Ba't di mo man lang ako tinext? Di na kita inabala. Mahinang sagot ni Hana. Ano ka ba? Abala agad? Ba't mo naman inisip na abala ka sa akin? Tara na sa loob. Ipagluluto kita na makakain. At makainom ka ng gamot. Di mo naman kailangan gawin to. Kaya ko ang sarili ko.
Nahinto sa pagsasalita si Hana. Biglang idinampi ni Ethan ang hintuturo sa labi nito, dahilan para mapatigil ito sa pagsasalita. Pagpasok ni Ethan sa maliit na apartment na tinutuluyan ni Hana, agad niyang nakita ang mga nagkalat na tisyo sa sahig, napakaraming gamot sa mesa at kumot sa sofa. Halatang hindi naging maayos ang gabi ni Hana. Nang maalalayan ni Ethan si Hana patungo sa sofa, nagpaalam itong gagamitin ang kusina. Nang pumayag ang babae, agad niya itong pinagluto ng soup upang makahigop ito ng mainit na sabaw. Makalipas ang kalahating oras. Sarap naman ito, Ethan. Magaling ka pala magluto ba't ngayon mo lang sinabi sa akin, ngayon mo lang pinaalam? Dapat ko ba ipagmalaki yun? Actually, cooking talaga yung passion ko. Gustong-gusto ko magluto. Sa katunayan nga niyan, may sarili akong karinderya sa Pinas. Yung nanay ng best friend ko ang nagmamanage. Sila na lang kasi naiwang pamilya sa akin. Wala ka ng mga magulang? Umiling si Ethan bilang tugon. Ulila ako Actually, yung tinuring kong pamilya ngayon, sila. Tsaka yung malayong kamag-anak ko. Di ko masyado nakikita. Bilang pasasalamat kahit papano, pinapadalan ko sila. Napakabait mo naman. Napakaswerte ng magiging girlfriend mo. Actually, naparito ako kasi may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Muling naalala ni Ethan ang bulaklak na binili niya. Naiwan yun sa labas na apartment. Kaya agad itong binalikan ni Ethan at iniabot kay Hana. Para saan to? Tanong ni Hana habang kinukuha ang bulaklak na inabot ng binata. Ano bang ibig sabihin sa'yo kapag binigyan ka ng lalaki ng isang bulaklak? Hana, gusto kita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy kasi hindi naman na tayo bata para matorbe pa. Alam mo, kung di ka pa umabsent sa trabaho, di ko pa marirealize na hindi buwang araw ko pag di kita nakikita. Kaya, hindi ko na patatagalin pa ang lahat. Matagal-tagal na rin nung huli ako nagmahal kaya salamat dahil muli mong binuhay ang namatay kong puso. Kaya kung hahayaan mo gusto kitang ligawan. Sandaling binalot ang katahimikan ng paligid. Dahil sa pagtahimik ni Hana, inakala ni Ethan na ire-reject siya nito. Ngunit isang malaking ngiti ang binigay nito bago magsalita. Actually, unang kita ko pa lang sa'yo, nagugupuhan na talaga ako Kaya nga laking pasasalamat ko naging close tayo. Alam mo, masaya na ako sa ganitong paraan na nasabi natin yung kagustuhan natin sa isa't isa. Huwag ka nang manligaw. Sinasagot na kita agad. Tayo na. Gumuhit ang abot tengang ngiti sa labi ni Ethan. Matapos niyang marinig ang tinura ni Hana. Kinuha pa niya ang kamay nito at hinalikan. At saka nagtatatalon sa harap ng dalaga. Di mo alam kung gaano mo ako napasaya, Hana. Ibabalita ko agad to sa pamilya ko sa Pilipinas pati sa mga kaibigan ko sa site. Napangiti naman si Hana sa sinabi niya. Grabe naman. Kailangan pa ba ibalita yan? Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin sila makadiskubre nun? Anong hayaan? Ayoko, no? Deserve mo kaya ipagmalaki. Lumapit si Ethan kay Hana. Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito bago maupo sa tabi nito. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Ilalaban kita hanggang dulo. Mahal kita, Hana. Mahal din kita, Ethan. Matapos ang madamdaming yakapan, sinubuan pa ni Ethan si Hana. Inalagaan niya ito at binantayan hanggang sa umayos ang pakiramdam nito. Makalipas ng 2 araw, nakabalik na sa trabaho si Hana. Alam na ng lahat sa site ang relasyon ng dalawa. Pero kapag nasa trabaho kapwa sila profesional, kahit pa pwede naman ng pagiging mag-boyfriend at girlfriend sa trabaho. Makalipas ng 6 na buwan, sa ilang buwang relasyon nilang dalawa ni minsan, hindi sila dumaan sa seryosong pag-aaway. May mga tampuhan pero nauuwi palagi sa tawanan at lambingan. At ngayon, tapos na ang 2 kontrata ni Ethan sa Doha. Hindi pa ito alam ni Hana. May plano kasi siyang
Hindi niya ito sabihin sa nobya. Malaking plano na sapat na para baguhin ang direksyon ng buhay nila. Samantala, nanginginig ang mga kamay na tinawagan ni Ethan si Hannah. Habang kinokontak niya ang nobya, nakatitig siya sa lamesang may maayos na setup. Ang lamesa, naglalaman ng kandila, fairy lights at bulaklak na pinayagan ng restaurant sa rooftop. Sa likod niya, tanaw niya ang magandang skyline ng Doha. Mahal, nasan ka na? Nandito na ako. Paakyat na, malapit na. Sagot ni Hannah sa kabilang linya. Dinig na dinig pa niya ang hingal nito sa speaker. Makalipas pa ang ilang sandali, dumating na si Hannah. Nanlaki ang mata niya na makita ang sorpresa ng kanyang nobyo. Surprise! Ngumiti ng abot tenga ang binata. Kinuha niya ang bulaklak na nakapatong sa mesa at binigay kay Hannah. Sabi mo kakain lang tayo. Ba't may pa-surprise ka pa dyan? Actually, may gusto talaga akong sabihin sa'yo na importante. Kasing importante na relasyon natin. Parang bigla akong kinabahan na. Ano bang sasabihin mo? End of contract ko na. Ha? Ba't di mo sinabi agad? Kailan pa? Today. Pero hindi ko agad sinabi kasi may mas mahalaga akong gustong unahin. Tumingin si Hannah. Baka sa mukha nito ang lungkot at pagkagulat. So uwi ka na ng Pilipinas? Uuwi ako. Pero ayokong umuwi na hindi kita kasama. Ethan, ano ibig mong sabihin? Mahal na mahal kita. Bawat araw na magkasama tayo, mas lalo kitang minamahal. At ngayon tapos na yung kontrata ko, gusto kong magsimula ng bago. Huminto si Ethan at dahan-dahan siyang lumuhod. Halos malaglag ang panganihanan na makita ang nobya na lumuhod sa harap niya. Ethan. Hannah Martinez. Panimula ni Ethan habang nakataas ang maliit na box ng singsing. Di ko alam kung anong ginawa ko sa buhay para ibigay ka sa akin ng Diyos. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ikaw ang nakikita ko sa future ko at taong makakasama ko habang buhay. Will you marry me? Napaiyak na si Hannah. Napatakip siya ng bibig at inilahad ang kamay sa harap ni Ethan. Dahil sa sobrang tuwa, napatalon si Ethan matapos niyang isuot ang singsing sa kamay ni Hannah. Niyakap niya pa ito ng mahigpit bago magsalita. Akala ko tatanggihan mo ko. Buti na lang, grabe yung kabog ng puso ko eh. Ba't naman kita tatanggihan? Mahal na mahal kita. At oo, uuwi akong kasama ka. Kahit saan, basta ikaw kasama ko. Thank you, mahal. Simula ngayon, fiancé na kita. Papakasalan kita agad. Wala na makakapigil sa pagmamahala natin. Masayang pinagsaluhan ni na Ethan at Hannah ang masayang gabing yun at kinabukasan. Si Ethan ay pumirma ng end of contract niya habang si Hannah nag-file ng resignation dahil kapwa sila uuwi ng Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, hindi pinaalam ni Ethan na pauwi na siya. Hindi rin niya pinaalam kina Estong na uuwi na si Hannah kasama niya. Kaya nang siya'y magbalik sa probinsya, kapwa sila nagkagulatan. Uy, paring Ethan, ba't di ka man lang nagsabi na uuwi ka na? Ikaw ginulat mo kami ni nanay. Siyempre, ganda na ng bahay Mukhang tinupad mo yung sinabi mong ipanggagawa niya na yung perang pinapadala ko. Ganda, no? Tumango si Ethan habang nakangiti. Oo nga pala, gusto ko ipakilala tong fiancé ko, si Hannah. Nasa na ba si inay? Nice to meet you, Hannah. Ako si Estong. Best friend itong si Ethan. Si nanay nasa karinderya. Tara, punta tayo dun. Gusto ko rin makita kung kumusta na ba yung karinderya ngayon. Dahil malapit na ang kanilang pwesto sa bahay, naglakad na lang sila. Habang binabaybay nila ang daan, nagtaka si Ethan sa malaking bahay na nakatayo malapit sa bahay na tinutuluyan nila. Estong, kaninong bahay itong nasa katabing lote? Ang totoo niyan, sa'yo yan Sa akin? Paano nag-iakin yun? Yung pinapadala mo, yung ibang kita sa karinderya, pinampagawa namin dyan. Dahil sa kanyang nalaman, lalong nanabik si Ethan na makita ang karinderya.
Nang makita niya ito, halos malaglag ang kanyang panga. Ang laki ng pinagbago nito. Hindi tulad ng dati. Triple na ang laki. Doon niya napag-alaman na binili na pala ng ina ni Estong ang lupang pinagtatayuan ng karinderya kaya nagawa ng palakihin nito. Maraming salamat po sa maayos sa pagmamanage ng karinderya natin, Inay. Hindi na po yata ito yung karinderyang matatawag ngayon, sobrang laki na. Sana ay masaya kang makita nagbunga ang pagsisikap mo, anak. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako napasaya. Hindi lang po future ko nagbago, pati na rin po sa inyo ni Estong. Kayo po ang pamilya ko. Tumangutango ang ginang. Tuwang-tuwa sa pagdating ng kanyang anak-anakan. Pasensya na kung emosyonal ako ha. Masaya lang ako nakabalik ka na. Hindi na po ako babalik doon, Nay. May sapat na ipon na po ako. Malaki-laki na rin. Teka, kailan niyo ba balak ikasal? Nakita mo na ba yung bahay na ipinatayo ko? Opo, ang ganda po. At doon kami titira ni Hana. Pero Nay, wala pa po sa isip namin magpakasal kasi ang bala ko po. Itong ipon ko, ilalaan ko sa pagpapatayo ng panibagong negosyo. Napag-usapan na po namin na magpapatayo kami ng branch sa Maynila. At sa inyo ko po ipapangalan. Teka, bakit sa akin pa? At saka bakit sa Maynila? Gusto mo pa bang bumalik doon? Ngumiti si Ethan. Nilapitan niya ang ginang at tinakbayan nito. Ipapangalan ko po sa inyo dahil kayo po ang nagsilbing inspirasyon ko para magpatuloy. Ikaw ang tumayong nanay ko. At kaya naman po sa Maynila, dahil taga doon po itong si Hana. Para naman magulang niya ang mga siwa. Salamat. Magulang ang turing mo sa akin, anak. Hindi mo ako tinuring na iba. Ay, kailan niyo pala balak simulan ng pagpaplano? Next week na po siguro, magpapahinga po muna kami. Tsaka syempre, bibinyagan namin yung bahay. Kapwa naghagalpakan ng tatlo. Masaya nilang ninamnam ang sandaling yon. Makalipas ang 2 linggo. Anong gusto mo, mahal? Ibibili kita ng merienda mo para makain mo habang naghahanap tayo. Tanong ni Hana habang dumudukot ng pera sa kanyang bag. Okay lang ako, mahal. Bumili ka na doon ng kahit anong gusto mo. Tubig na lang sa akin. Dito muna ako. Tatawagan ko lang si Inay. Nang tumalikod si Hana, kinuha ni Ethan ang cellphone at tinawagan ng nanay ni Estong. Habang hinihintay niya sumagot, may hindi inaasahang tao siyang nakita. Ethan? Napabuntong hininga si Ethan nang makita si Rika. Gulat na gulat siya dahil parang ibang-iba na ang itsura nito. Mukha na itong haggard at stress. Kumusta na, Ethan? Laki ng pinagbago mo ah. Okay naman ako. Actually, kauwi ko lang galing abroad. Ikaw, ano nangyari sa buhay mo? Kamusta na kayo ni Marco? Wala na kami ni Marco, matagal na. Iniwan nga ako ng gagong yun na baon sa utang. Ethan, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan. Kung mamarapatin mo, gusto ko sanang. Bago pa maituloy ni Rika ang kanyang sasabihin, biglang dumating si Hana. Mahal, binilhan kita ng siomay. I know you said na hindi ka nagugutom pero bumili pa rin ako. Ethan, sino siya? Actually, fiancé ko siya. Naglilibot kasi kami dito. Kasi naghanap kami ng lot for sale. Balak namin magtayo ng restaurant na abot kaya ang presyo para sa lahat. Habang nagkukwento si Ethan, parang nablangko ang isip ni Rika. Laking pagsisisi niyang pinagpalit niya si Ethan. Pinagsisisihan din niyang pinagdudahan nito ang kakayahan ng lalaki at naniwala na wala itong mararating sa buhay. Sa bandang huli dahil sa kahihiyan, tumalikod na lamang si Rika. Umiiyak siyang tumakbo palayo dahil ayaw niya na makita ang dating nobyo, pati ang pagsisisi niya para dito. Samantalang si Ethan naman at Hana, nabuhay ng masaya at may pangarap sa buhay. Makalipas na ilang taon nagkaroon din sila ng pamilya at masayang-masaya si Ethan sa mga naging desisyon niya. Hindi siya nagkamali na piliin si Hana na makasama bilang asawa at ina ng kanilang magiging anak pa. The
end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!